Magandang umaga. It's another day na naman para simulan natin yung panibagong araw. Here in Hong Kong as a domestic helper. Wala tayong masyadong work ngayon kasi naubos ko na kahapon. Nakapagpunas na rin ako ng dapat punasan. At nakalinis na rin ako sa kwarto nila amo. Nakapaglinis na rin ako ng toilet. Natapos ko na rin mag-mop at mag-vacuum ng floor namin. At sa ganitong oras nga, dumating na rin ang lola ko. At pagkatapos ko nga magsampay, tinulungan ko na rin siya sa kusina para magligpit ng mga dinala niya. Hindi na rin ako nakapag-video kasi nga nalobat yung cellphone ko, kaya kailangan ko mag-charge. At after naman namin ni lola sa kusina, nagpahinga na rin kami. Ilang oras nga akong tulog kasi kagabi nga hindi nga ako nakakatulog. Napapansin nyo na sa sahig ako nakahiga. Yes, opo. Sa sahig po ako nakahiga pag sa araw. May kama naman ako pero ayoko gumamit ng kama pag sa araw. At ang gustong gusto ko, nasa sahig lang ako nakahiga. At bumangon na nga ako at nagsundo sa aking alaga. At pumunta na nga rin kami ng mall para bibilhan siya ng Pokemon card. Treat ko kasi yon para sa kanya kasi nga nag-aral siya ngayong araw na to. Dahil nga nung umaga pa lang, ayaw na ayaw niya talagang pumasok. Umiiyak na nga siya kasi ayaw nga niyang pumasok. Nagagalit na nga yung mami niya kasi nga ayaw niya talagang pumasok. Kahit ano-ano na nga sinasabi sa kanya para lang pumasok siya. May mga laruan na binibigay, may mga pagkain na binibigay, may chocolate, may candy. Kaya sinabihan ko siya na pag mag-aaral ka ngayong araw na to, ititreat kita ng Pokemon card. At buti naman pumayag siya. Ibang-iba na talaga ang mga bata ngayon. Kung dati, binubulan ng parents ang mga anak. Ngayon naman, ang mga parents naman ang binubulan ng mga anak. Ito namang alaga ko, sobrang addict talaga to sa Pokemon cards. Kada bakasyon nga nila sa China o sa Japan, may Pokemon cards talaga pag uwi. At sobrang dami ang binibili. At sobrang dami ng Pokemon cards naman sa bahay na nakatambak lang. Naalala ko dati si alaga sobrang liit. Natatakot nga ako magbuhat nito dati sa kanya kasi nga sobrang liit niya. Ngayon naman, nag-overweight na siya. Pinapadayet nga siya ng kanyang doktor kasi nga daw lampas na siya sa timbang niya. Pero si alaga, food is life talaga. Kakatapos nga lang kumain, sasabihin, I'm hungry. O diba? Pag sa gabi naman, after naman namin mag-dinner, kasi nauna nga kaming tatlo ni Lola, si Alaga at ako. Kasi nga si Lola, kailangan kumain ng maaga, kasi nga kailangan niya uminom ng gamot niya. And after 2 hours, darating na nga yung mga amo ko at kakain na rin sila ng dinner nila. At ito si Alaga, kakain siya ulit. Lalong-lalo na pag gusto niya yung ulam namin. Hindi mo talaga siya mapipigilan. Kakain at kakain talaga ulit yan. Kaya pag minsan, after namin mag-dinner ni Lola, ni Alaga at ako, nilalagay ko yung ulam sa kusina namin. Kasi pag hindi mo ilagay yung ulam sa kusina, after mo maghugas ng plato at pagkalabas ng kusina, makita mo na lang yung ulam wala na. So, kailangan talaga nila bumili ni amo para may ulam sila pang dinner. Pag hindi mo talaga kinontrol si Alaga, sobrang laki na yan. Wala ding silbi yung water muna bago siya kakain. Kain at kakain talaga yan. At habang nanonood siya ng TV, kailangan talaga may kinakain yan. Kaya minsan, tinitreat na lang namin siya ng mga laruan niya. Mahilig din kasi sa mga pagkain ng nanay niya. Pero ang nanay niya, kahit anong kain, hindi naman tumataba. Nagmana lang siya sa tatay niya kasi nga mataba yung tatay niya pag maraming kinakain. Pero after ng office naman ni sir, minsan nagja-jogging siya sa labas. At close na rin kami ng amo ko lalaki pagdating sa pagkain. At dito na nga rin ako tumaba yung pagdating ko sa kanila. Kasi nga, pag may binibili yung mga amo ko, kinakain ko rin. Hindi rin kasi sila madamot. Gusto kasi nila, pag anong kinakain nila, matitikman ko rin. Kaya minsan, pag hindi pumupunta si Lola dito sa amin para magluto ng dinner namin, ako yung tinatanong nila kung anong gusto kong kakainin o ulamin mamayang gabi. Every Saturday kasi hindi na pumupunta si Lola dito. Kaya kadalasan kumakain kami sa labas o naghahatpat lang dito sa loob ng bahay. Sobrang blessed ko talaga kila amo. Bukod sa hindi sila madamot sa pagkain sa akin, nakakapagluto pa ako ng mga gusto kong pagkain. Kaya wala akong rason para abusuhin yung mga kabaitan ng mga amo ko. And that's all for today's video. Bye!